Welcome back sa Topic Squad at salamat sa paghihintay sa Buhay pa kami, buhay pa, buhay buhay pa pa. kami. So salamat sa lahat ng mga katapik na nanonood dyan. Salamat sa pag-check sa amin, sa concern. May nagtatanong kung buhay pa ba kami. Isang buwan na, no? Simula ng last episode natin. Pero yon, nag-aayos lang ng schedule kagaya ng sinabi namin. Marami tayong paparating pang episode at ito na yung una doon. And what better way na masimulan yung comeback kundi champion na agad yung kasama Champion na natin. agad, ulit. So, ang kasama natin sa Tapik Tambayan, isang champion, hindi lang ng flip top. So, 2022, sa buhay champion, tapos sunugan sa Kumu champion, pati TM Republica champion. Man, at a very young age nakuha niya lahat yun. At ngayon, ang host ng Peace Talks. Yan. Yeah. Walang iba, kundi Pistolero. Yeah. Tanga na ginagawa ko na komportable. Hindi ba na ako komportable wag pinag-uusapan yung pistols eh. Hindi ka pa rin komportable, 20 plus na yung episode mo. Oo, matindi ka mag-upload. Peace talks here. Umpisa, sabihin na natin, kung di ka pa nakasubscribe sa channel yung... Subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na po. Pero solid peace talks. Ito kasi yung Topic Squad, ano ito parang inspirasyon ng namin yung mga nagre-review na MC. Tapos nung pag natitigil sila, nangangati kami ng magre-review na MC. Tapos, isa yung peace talks dun sa wala talaga kami pinapalagpas na episode kasi grabe yung insights ni Pisolero. Sobrang solid talaga. Pag may upload, agad-agad eh. Kasi grabe yung insights mo dun parang parang hindi mo lang hinihimay. Usually kasi hinihimay lang nila yung yung laro meaning. sa salita ganun. Ah, Pero ikaw napapansin ko, parang yung intent nila, ba't nila sinabi yun, ba't nila Oo. ginawa to, ba't ganyan pagkaka-perform. Ano yun, parang conscious effort ba yun na sa Peace Talks gagawin ko yun? Or ano lang siya, kusa mo lang siya napapansin. Ano kasi talaga, kapag nagsusulat ako, kapag nanonood ako ng battle, doon talaga ako nakapokus eh. Kung tutuusin, wala talaga akong pakialam minsan kahit gaano ka komplikado mo binuho yung linya. Para Hmm. sa akin yung kung paano mo napabagsak, kung paano siya naging epektibo, ayun yung mas importante sa akin. Kaya siguro ayun yung napapansin ko sa pisto. Kung tutuusin, mahina nga ako sa sa himayan ng mga linya. Minsan lumalagpas lang siya sa tenga ko. Ewan ko, parang siguro lang, kung ano yung mga kaya kong pansinin, yun lang. So, pero yun ganun yung ka mga talaga natural na manood? papasok mo. Oo, tol. Ganun ka talaga manood? May naaalala akong battle dati, laban ni Sayad tsaka ni Lanceta. Ginanong Mm. yun, hindi dahil sa sa kung paano nila pinerform yung mga linya. Kung paano nabuo yung storya ng battle hanggang sa Oo. dulo. Ah, Parang ganun ko siya. Minsan ganun ako tumingin ng battle eh. ah, ganda. Mas ano no, parang hindi lang kung ano yung hindi lang kung ano yung nasulat kundi pag nagpalitan na sila ano na yung overall Lalabas yung na score. binubuo nilang image, no, solid, which is I think medyo mas rare sa mga nagre-review. Siguro kasama na rin yung background mo bilang nagpe-prepare ka ng mga linya mo. So Mm. hindi lang siya skill based kundi bakit mo rin siya parang ewan ko, namimili ka rin ng ano yung ilalagay mo sa lahat ng sulat mo eh. Siguro Oo. naman pag nagsulat ka hindi naman kung 32 bars, 32 lang talaga isusulat mo, di ba? So ang dami mong Abangan ng mga Rocky. pagpipilian. Oo. Tsaka yung storya, ang pinapriority ko palagi talaga is kung paano tatakbo yung storya ng round. Mm. Ayun, para sa akin ayun ang importante. Kumbaga, hindi yung spit ka ng spit ng kung ano-ano dyan, tapos halos wala naman talagang pinanggagalingan. Mas maganda Mm. siguro may pinanggagalingan lahat. Uy, wala ako. Sige, O tuloy. baga yung marami rin kasi kami natututunan sa mga MCs. Dati kasi ang tingin lang namin sa mga linya, parang yun lang yung rhyme, tapos yung Yeah. punchline. Yun lang bilang audience. Pero sa kakakausap namin ng mga MC,
iba-iba yung simula eh. Yung iba may naisip na punchline tapos nag-work back kung paano nila i-set up. Tapos yung iba naman na tingin ko nandun ka pa confirm na lang. Nag-uumpisa sa angle. Doon sa ano, doon sa hindi nga lang angle yung theme. Kasi bawat rounds mo parang parang may isang hindi punto eh, pero isang theme, isang pakiramdam na binubuo. Pag bumubuo ka ba ng rounds mo, doon ka rin nagsisimula? Oo, tapos ano, for example, may nasilip ako na angle. Lahat ng mga angle na naipon ko, kung alin din yung pwede kong ipag-connect-connecta para makabuo siya ng isang magandang story sa isang round. Hanggat maaari ginagawa ko yun. Tapos minsan naman may makikita ko na parang pakiramdam ko, eto winning angle tong isang to. Hindi lang siya basta i-spit ko ng ganyan, puta bubulat natin ko yun hanggang sa pwede magamit yung angulo na yun. Ganun ko siya, ganun ako. Kaya minsan kapag bumubuo talaga ako ng round, angle talaga muna. Importante yung angulo. Kasi para sa akin mas maganda yung may sinasabi ka eh. Hindi lang yung marami kang, kumbaga maganda talaga yung may pinaparating ka. May makakarating sa mga sinabi mo, hindi lang siya basta hindi lang basta makapagpabilib, parang ganun. Ganda nung nabanggit mo. Naalala ko kahapon kasi pinapanood ko yung nag-ululan si Jonas tsaka si Poison sa reaction video. Pero sa totoo lang may nabuksan din sila na magandang point doon na ang daming nagsasabi na bakit isang angle lang, bakit parang ito lang ito yung pinag-uusapan, pero ibang skill din na na mag-drill na hanggang sa yun na lang yung maiiwang message nung battle na yun na parang sirang-sira siya dun sa iisang angle na yun kasi grabe ka pumunto dun. Yun, nabanggit mo rin na pag nahanap mo yung winning angle, hindi pwedeng papasadahan ko na to ng isa dalawang linya. Dapat manuot to sa buong battle eh. Saka ayun na rin yung mismong hirap nun tol eh. Kapag mag-i-stick ka sa isang angle, paano mo ma-maintain yun na hindi mangangala yung nakakarinig sa'yo? Ayun. Totoo. May nabanggit ka kanina yung epektibo. Di ko na alam, I think matagal mo ng interview din yun. Parang nabanggit doon or nabanggit mo na ang focus mo talaga hindi intricacy eh. Parang simple kung simple pero kailangan nandun yung effectivity ng linya. Nandun yung kung paano mo siya i-deliver. Kagaya nung ano ba yung battle na pinag-usapan natin dati kay MR. Oh. Di ba? Ay, May part na yung yung 10 piso ng kamalayan. solid yun eh. Kasi parang feeling ko, parang doon sa akin, parang naging defined yung style mo. Pero ikaw ba, kailan mo in-start yung ganong approach? Nag-start yung pre pagkatapos ko matalo kay Shay. Kumbaga doon ako nagkaroon ng ng realization na tanginan to. Kung titignan mo yung battle ko kay Shay, pre, especially nung round 3, obvious na gustong-gusto kong manalo. Kumbaga, Gigil. obvious na gustong-gusto kong manalo pero sa body language ko, ang hirap ibigay sa akin ng panalo. Kasi yung laban ko sobrang kalmado, alam mo yun tol, super battle rapper ka na dudurog ng mga kataga. Tapos yung kalaban mo, parang king ina mo, parang ganun. Tama, ganun nga yung naging vibes. Yung ganung factor din kasi nakaka-apekto yun sa battle eh. Minsan kung sino yung gustong-gustong manalo sa kanya, hindi napupunta yung panalo eh. So kailangan i-control mo din yung ayun yung una kong pinag-aralan. Kaya hiningi ko ng si Luxuria, kung pamilya sa unang battle namin ni si Luxuria tol, experiment battle ko yun. Kumbaga hindi ako nag-switch ng style na from ganito unti-unti papunta dito. Si Luxuria yung biglang palit. Kumbaga kay Luxuria ko ginawa lahat. Tapos nung medyo nakomportable ako ng konti, iningi ko si MR para another experiment. Kung tutuusin yung kay MR, bata pa, lumabas lang siguro ng natural. Oo nga. Mas natural sobra. Lumabas lang siguro. Mas komportable lang ba ako doon sa ganung ginagawa ko?
Kasi dati aabulin mo lang ano eh. Pag bata kang MC o kaya pag bago ka sa flip top, ang hahabulin mo yung bilib ng mga kapwa mo MC. Mm. Minsan kakahabol mo sa ganun tol, hindi mo na kilala kung sino ka bilang battle rapper kasi sila na yung ginagaya mo, yung mga kaya na nila yung kinakaya mo. Mm. Kumbaga maliligaw ka din talaga eh. Dinig ba ako tol? Dinig. Yes, Oh. sir, yes, sir. Wala kasi yung screen ko kanina pa nag-crash tong PC ko eh. Kung dinig naman okay lang tuloy lang natin. Ayun. May kasunod ba yun? Ay, nawawala nga. Nag-freeze lang sa akin si Sir Pistol. Sa akin din eh. Pistol not here. Ano ba yung pinag-usapan natin kanina? Tungkol kay Ah, Luxuria. Yan. Luxuria, Okay, yan. okay. So, Na, yun doon nga, ka nag-start. eksperimento siya to. Tapos, ganun lang. Nung medyo na ako, komportable na ako, tinuloy-tuloy ko na lang. Hinayaan ko na lang umagos, lumabas kung ano yung dapat lumabas. Mm-hmm. Kailan mo Ganun na lang. masasabi na na talagang na na kumbaga kay Frieza, kay Cell na-devour mo na yung mga Android at yun na talaga yung form ni Pistol. Hindi ko masabi. Kasi pagkatapos ko matalo kay J-Block, nagkaroon ulit ako ng ano eh, ng alam mo, Tama. kumbaga, bumalik ulit ako sa proseso ng ano eh. Kasi, aminado naman ako, umabot ako sa punto na ano eh, na pinalaki yung ulo ko ng comment section eh. Pero kasi tol, alam mo nung panahon na yun, every laban mo, parang 100% sa utak ko Yeah. si Pistol dito. Ah. Parang ganun pag may inaano sa laban mo. So, siguro karamihan ng audience din kasi ganun. Kaya Mm. nagulat din kami dun sa nung sa nangyari dun sa J-Block. Pero yun nga, sinabi mo lumaki ulo mo. Paano mo nasabi na pinalaki ng ulo mo yung Hindi, tol, comment section? kasi, sorry, Black. Pero kasi nung laban namin ni Black, tol, ano eh, nagsimula yun ng ano, ng, kumbaga kasalanan ko, pre, kasi wala akong masyadong bilib sa kalaban ko. Parang ganun yung nangyari. Mm. Hindi, ano eh, umabot na ako sa punto na, ano eh, na nasasabi ko na sa sarili ko na eto lang kaya kong eto kahit etong material lang na ganito kaya kong ipanalo laban sa ganito. Kumbaga, tas pati yun napupuri ni Arik na alam niya kung kailan siya gaganito, kailan siya Mm. gaganyan. So ako naman itong ina ang galing ko, alam ko kung kailan ako. Alam mo kung kailan todo, yung mga ganun, no? Ayan. Kumbaga, maganda ring ano eh, maganda ring aral yung binigay sa akin nun. Hanggang ang pinakamaganda at pangit na nangyari naman dun sa battle na yun is bumalik yung kaba. Nice. Magandang bumalik yung kaba kasi hindi ka nagpapasiguro. Pangit na bumalik yung kaba kasi kapag kinakabahan ka sa stage, lalo ako, kilala ko sarili ko, kapag ako kinakabahan ako sa stage, hindi ko control yung mga galaw ko. Hmm. Ganon. Ano rin no? Parang depende na sa'yo ngayon. Parang may binalik yung laban na yun sa'yo, pero depende na sa'yo Oo. ngayon. Papunta ka dun sa kaba na maghahanda ka o yung kaba na, shit, paano to? Parang di ko alam gagawin ko. Ganyan. Hindi na ulit nagpapasiguro. Oo. Mayabang So, ka o eto, gago ka. dahil pala sa Enigma machine Balik. tong dahil sa pag-describe ni Boss Arik. In connection doon, may gusto ko ata itanong sa J-Block Battle, Low Eclipse. Hindi, yun. Ano rin kasi siya eh. Yun nga, hindi yun na... Actually, hindi, syempre, ikaw yung mas nakaramdam nun. Pero ramdam din namin na, uy, ito yung need ni Pistol ngayon. Kasi before J-Block naman, parang may nakakapansin na nung parang nagiging main flow mo. Tapos biglang yung kay J-Block. Sobrang ano siya, sobrang, hindi, kwento mo lang kami na experience mo nung on that moment na, hala, ba't walang tumatama or ba't walang naano sa audience ba or something or on your part, ano sa tingin mo yung ano mo, parang naging biggest lesson aside Siguro sa kasi sinabi mo kanina na hindi ka tumodo or minaliit mo and napanis yung battle. Hinihingi ko siya talaga ng Ah, gubat. Kumbaga yung buong ah plano Hindi ko ko para sa battle naintindihan. namin, Napanis yung ano? napanis. napanis. Parang Okay. napanis Napanis. yung tumatak. battle Mm. para sa akin. Kumbaga, yung parang yung story nung laban namin ni J Block, hinahamon ko talaga siya, piniem ko siya.
Sabi ko, tol, Mm. tara, mag-battle na tayo dyan sa gubat para naman masaya, maganda yung battle natin kaysa kalaban. Hindi naman sa inaano ko si Sen, kumbaga parang feeling ko lang na mas bagay na maglabang kami ni Black Champ Ah. Mm. sa versus gubat champ that tayo. time. Oo. Kinausap niya ako na tol, hindi talaga ako obra kasi may ganito, ganyan-ganyan pa ako. Ang feeling ko na nag-trigger kay J Black magalit, yung lumabas yung gigilis, yung binanggit ko siya sa laban namin ni Sendlock. Parang dinibdib Mm. niya yun. Na parang, Ah. tangina mo, kinausap kita, pre, bakit ganun? Ah, Ah. Eh, naman, ah, kung intindihin mo ako sa part ko, pinapa-hype ko, binibigyan ko ng hype yung laban namin. Ayun pala, Mm. yung hype na ginawa ko para sa laban namin, ako din yung makikinabang, putang ina mo. Napasama. Yun ba yung kalaban niyo si MZ din doon? Or hindi siya lumaban nun? Yung gubat nun? Iba Wala yan, siyang iba pa. laban ng tol. Mm. Kakapanganak lang yata ng misis niya Ah, nun, okay, pare. okay. Na kumbaga ano niya pa, inaalagaan niya pa yung Esme niya kasi Ah. Tama, postpartum tama. yata o ano man. Pero syempre ako tol, tanga na super battle rapper ako. Babanggitin ko. Tol! hinahype. Ayun pala, Oo. iba pala yung dating sa kanya nun. Ang dating sa kanya nun is parang tangin naman nag-usap na tayo, ginanon mo Ah. pa Ah, ako. Tsaka ano, home Oo. court niya yun. Doon ka nagtawag Oo. sa sa gubat. Tapos, pinatuloy ko pa rin yung kay Arig. Sabi ko, boss, matuloy lang. Sige, laban na natin to ng ahon. Hanggang sa pagtingin ko dun sa mga possible na plano ko, lahat ng plano ko pang gubat. Kumbaga kung paano ko Ah. papaikutin sa gubat yung laban namin ni Black. So nung sinusulat ko na siya, marami ng backlash. Tapos yung round 3 mismo ng battle ko kay J Black Tol, araw na nung event, umaga, hindi pa ako tapos. Ginawa ko, umuwi ako kay Hermat. Kasi may rooftop doon kila Hermat na Damn. na pinagpa-practicean ko para lang talaga may mapiga pa ako kasi alam ko talaga yun yung pinaka-spot ko kapag Mm. nagsusulat. Pinaka-komportable yung spot ko. Matapos ko lang yung round 3 ko. Tapos tulog. Pagkagising ko, kabisado ko na yun. Kasi habang sinusulat mo, ini-spit mo na eh. Mm. Mm. Ganon. Kaso wala talaga. Saka Grabe. okay din yun. Sa akin talaga okay din yun, men. Na ganun Mm. siya lumabas. Ah. Kinailangan nyo parehas yun. I think yun, yung battle na yun. Oh. On the day ka nagsulat? Pare, ganun ako kahit laban ko kay Goryo, tol. Laban ko kay Goryo, tol. Yung round 3 ng laban ko kay Goryo, umaga na. Bago ko natapos yun. Mabilis ako magkabisado, tol. Matagal ako magsulat. Matagal ko kumbinsihin yung sarili ko na tama na tong angulo Mm. na na-spit ko. Tama Oh, na tong mga linyang na-spit ko. Mabilis ako magkabisa. grabing Kaso skill. kapag walang adrenaline o na dinudulot yung battle, dumudumi yung performance ko. Kaya hangga't maaari mini-maintain ko yung chill. Mm. Mini-maintain ko yung kaluan namin ng enerhiya ng crowd para nadadala ako ng adrenaline ng battle. Gets. Yes, yes. Kaya pala, ewan ko kung, ano ko, observation ko lang to. Kaya pala nung ginagawa mo na yung mga style mo na yun, para madalas kang makipag-usap sa crowd. Yung, Oo. 'di Mm. ba? Yung para pag umano sila sa kaulit, nagkakaroon ng energy mag-spit. May ano na ba, may mga time na ba na finrace yung sinulat mo on the day, nag-backfire tapos finrace style na lang na hindi namin alam na freestyle pala yun. Madalas for example, nagsusulat ako, maayos yung pagkakatugma. Mm. Maayos ko talaga tinugma yun sa sulat. Pero kapag ini-spit ko na, kung ano na yung tugma na papasok sa isip ko para lang may pasok yung punchline na to, ganun ang ginagawa ko. Ayun yung Ah, pinakamalala doon. Pero yung Skill. freestyle, tingin ko hindi ko na kaya yung gawin. Siguro depende na lang sa momentum at adrenaline ng battle. Hmm. oo, oo. At Kasi maaari, freestyle mo rin eh. nakastick pa rin ako sa mga punchline na naka-ready sa akin. Ngayon pala yung kinukwento. Si Kairam ata yung nagsabi nun sa isang video. Di ko na maalala kung saan, ang dami na re-interview. Pero parang nabanggit niya na di niya daw kaya ginagawa mo na say parang isang araw na lang saka ka pa magsusulat ka pa. Tapos Oo, men. makakabisado mo pa siya. Sabi niya, siya nga matagal niya na nasulat. Hindi pa Nagchuchok kabis. pa siya. Grabe. Natural siguro siya na lumalabas siguro kasi hindi pa rin nawawala yung pagka-freestyler sa akin na na
Kasi tal kapag sinusulat mo naman kasi pinapaulit-ulit mo, hindi mo napapansin, kabisado mo na eh. Matulog ka Mm. lang. Siguro ang problema lang ng ibang MC, pinagdadamutan nila ng tulog yung sarili nila pag may battle. Eh. Para Hapit sa na akin, hapit tulog eh. lang eh. Hayaan mo lang mag-process sa utak mo habang tulog ko yung mga Oo, pinagagagawa mo. Gulat ka na, Ah, tumutubo naman sa ulo mo. Namnamin lang, no? legit, Yeah. legit. Kasi sino ba kausap natin nun na ano? Yun yung pag-usapan natin na kahit Itulog. sa kabisado or kahit sa sports na Ah. yung the day before, wag ka nang magpakahirap dyan Si kasi ano yan, si Invictus sino ba kausap namin. Invictus. Ah. Parang Or sinabi lang namin na tama, ano tama. na na-discover lang namin na yung para makabisado mo, wag mo nang isipin the day before. Parang ano mo na lang, pahinga ka na lang. Kasi nakabisado mo na eh. Pag tinodo mong kabisado, mas nakakalimutan mo eh. Saka Pero ang si pinaka Rafian, nakuha ko, ano yun, Lloyd? sorry. Si Rafian din, di ba? Kaya kahit mahaba yung round check daw before. Ah, yun, O, kay di ba? Rafian din, kay Rafian. Pero ang pinaka nakuha ko dito yung ano eh, yung yung punto kasi, yun yung pinag-iisipan ni Pistol. Tapos, Oo. ino-convince mo yung sarili mo na gusto ko ba yun? Tapos may nabanggit si Looney dati na, Oo, tama. bakit Naalala mo ko yun. makakalimutan yung lines mo? Eh, dapat yun yung gusto mo. So, pag gusto mo, Ah, dapat naaalala mo. So, ah. ngayon, Mismo. parang gusto mo yung yung ipupunto mo, parang, ay, putang ina, malakas tong ipupunto ko. Hahanapan ko na lang kung paano ko to ipupunto. Pero alam mo yung sasabihin mo. Kumbaga, ang kabisado mo, yung punto mo, hindi yung linya. Kasi yung linya pwede mag-iba, Siguro, pwede siguro. bumaliktad. So, Tsaka ganon. yung ano Kaya tol mo eh, di mabilis ba na sabi ko kabisado. nga sa inyo, may story akong binubuo sa battle. Mm. Ah. Yun. So hindi mo makakalimutan 'yun eh. Kung paano tumatatak minsan makakalimutan mo 'yung linya pero kung paano dapat tatakbo 'yung storya ng round mo, mabibigyan ka pa rin ng cue nun eh kung ano 'yung kasunod na linya Ah, kung sakaling totoo. may may cue pa din eh. Kung Mm. papansinin mo tol, karamihan ng mga nagcho-choke na MC kapag tatawid sila sa mga bagong Inuulit yung anggulo. linya. Oo. Oo, Mm. totoo, Oo. totoo. Oo. Yung hindi nila nabigyan ng proper na pagtawid. Mm. Kumbaga Tama. wala silang cue, basta bigla na lang silang tatawid na galing sila dito, tapos sabi mo kay ganito, ganito. Minsan Ah. hindi sila nagkakaano, di ba? Hindi sila nagkakaroon ng problema. Ah, may pat lang. Pero totoo naman eh. Kasi kunyari lang, may kinuwento sa'yo yung tropa mo. Tapos ikukwento mo sa iba. Trip na trip mo yung kinuwento sa'yo. Hindi mo mauulit yung kung Exact paano niya words. kinuwento sa'yo eh. Pero kung talagang natanda mo yung flow ng story, yun lang yung susundan mo eh. Minsan nga doon na rin nagkakaroon ng madagdag bawas, di ba? Parang, sabi niya Oo. ganito, ganyan, ganyan. Pero maitatawid mo siya sa paano nagsimula, ano yung Oh, mga may cause and effect eh. may story ko paano nag-build up, ano yung climax, paano na-resolve. Yun na yung ano, alam mo na kung ikaw Saka na pansin ko bahala. rin sa ano, sa mga nag-choke na madalas, inuulit nila yung line nila, tapos sinuhugot nila sa pamamagitan ng rhyme. Na parang Oo. inuulit-ulit nila, tapos mahaba yung karime nito, mahaba yung karime nito. Parang ganun yung napapansin ko eh, na kaya mas mahirap. Kasi ang daming pwede mong i-rhyme dun eh. Pero yung Ah, punto, kung kabisado mo yung cause and effect ng istorya mo, alam mo na, okay, ito na yung sinasabi ko. ah, Kasunod nito, ito na. O kaya ah, kung ano yung bago ito. Kaya I pala mean, hindi ka pag hindi nag-choke. mo na maisip yung rhyme, pag hindi mo na maisip kung ano yung rhyme ng punchline na naisip mo, pabayaan mo na. ah, Maghanap ka na kung ano pwede mong i-rhyme. Basta itawid mo na yung punchline. Kasi pagkatapos ah, ng punchline na yun, sure, may susunod pa na ibang linya doon. Itawid mo na yun. Bawiin na ah, lang, ano. ganda. Kasi ganun talaga eh. Pumapalya ka na eh. Kumbaga, Ah, kumbaga sa ano, umuubo ka na sa kalagitnaan ng battle eh. ah, Wala lang. nakakailan tubig na eh, no? Oo. Ganda lang. Tawid mo na. Pag natawid mo na yon, papasok na yung kasunod nun. Ganun naman yun Mm, tol. Hindi ka naman papalya per ano eh, per punchline eh. Per cue yung ano ah, eh. Kung ano yung cue na nawala, ayun lang naman yung ano eh, magkakaproblema sa round mo. The rest, mm, may karuktong pa rin naman yan. solid. Ang tawag nito? Na mas nabubuo ngayon yung ano eh, sa akin yung image ng parang lumalawak yung Oh, perspective para sa akin. Hindi lang sa, bago na naman sa atin to eh. okay, may mga ganito rin palang style. Kasi bilang fans, ang nakikita mo yung kung ano lang nasa video. Eh. Parang, Yes. Yeah. nakakalimot. Parang ganun. Oh. Pero mas nagigets mo na bakit
mas smooth yung performance ng iba kasi hindi sila nagbe-base sa salita, more of sa angle, kunyari kagaya kay Pistol. So parang mas nakikita ko ngayon na so may style din pala na okay, focus ako sa flow ng story ako tapos kung ano lang yung kailangan as of the moment, sige, yun lang yung masasabi ko. Kung mawala man ako sa sulat, maibabalik ko yan. Sige, tatawirin ko lang muna to tapos next chapter tayo ng kwento. Siguro kaya madali ring masundan. Kaya nabanggit ko, o parang nabanggit mo rin na ano ko, naging kampante ka kasi kitang-kita yung confidence mo eh. Siguro, kasama na rin yun doon. Parang sobrang, dahil gusto mo yung sinulat mo, gusto mo yung angle, gusto mo yung iparating yung mensahe, parang nagiging natural sa'yo. Minsan nga parang feeling ko nagsasalita ka na lang eh. Parang nagkukwento ka na lang or parang minsan nile-lecturean mo lang yung kalaban mo eh. 'Di ba? May ganun kang mode. Oo. Di ko Ayos. alam. Minsan kung saan na lang lumalabas eh. Minsan Parang sinulat ko lang talaga yung mga ibang body language, yung mga ibang action ko sa battle kung saan na lang Ano lang. lumalabas. Minsan nga, pati ako ah, nayayabangan ako sa sarili ko kapag labas ko ng battle. Ang gusto ko ahang nito. saan galing yung pistol here? Yung pistol here nang galing yun sa sunugan sa Kumu. Okay. Ah, battle namin ni Keira, may attempt ako doon na parang freestyle yung round 3 kasi wala na talaga akong handa. Yung mga sinabi niya, pinagsasagot ko ng freestyle to sa Ay, kalagitnaan. oo. Pistol here. Tama, tama. Doon Tama. lumabas si pistol here, tol. Solid. Tapos tumatak na. Oo, Ah, niyakap ko na rin kasi nakita ko tumatak eh. Sabi ko, tagal ko nang bumabattle, wala akong ka-identity sa battle rap. Simula ko dito sa pistol here. Wala ah, ganun. so may pinistol here ka ni J Black eh, no? Oo, puta. Nabak. Ganda na reaction mo dun, ano Saka talaga bilang eh. banda, tol, Ano ka in-expect ko talaga. na din talaga eh, na nung mga time na yon, ang tatalo talaga sa estilo ko eh, ano eh, yung magpapakita din ng estilo ko eh. Hmm. Ko lang Hmm. in-expect na si J Black yung gagawa nun sa akin. Ah, Kumbaga hindi ko inasahan na siya yung magpapakita ng ano ng magandang ganun. Pumunto din siya dun eh, nung sa battle na yun. Talaga, No? pinusuan niya ka mo, tol. Tama, yun Pinusuan niya pa. yung battle na yan Pinusuan din. mo. Hanggang ngayon nga, tol, di ka pa napapanood ng buo yun eh. talaga. Talaga? Oo, tol. Hindi Parang ko may mga kayang ganyan panoorin, talaga tol. kayong Hindi mga MC, napapaganyan no? ako. Oo. Parang may mga ganyan talaga kayong mga MC. Parang sabi ni Jonas sa kanya daw, ah, shit, muta ko yung pangalan. Jonas Batas ata. Sabi niya parang nahihirapan siya minsan panoorin kasi bugbog daw siya. Tapos si Poison din, yung mga choke niya daw pag tinatry niyang balikan pero cringe. Si BR, hindi talaga pinanood lahat daw. Si BR. Yung mga dati kong laban, di ko talaga pinapanood. Yung laban ko kay Shay nung una, hindi ko pinapanood yun, tol. Kasi bisit na bisit ako sa aura ko nun, Ah, sa vibe ko nun. ah. Yung gigil ko na parang putang inan to. Baby boy ka, tas ang angas-angas. Pero paano yun ngayon? Parang wala na tayong kawala sa mga reels. Paano pag nadadaanan mo? Oh, may Okay lang ligaw na naman, tol. reels. Okay lang naman, pero ewan ko nga baka sa Pistox kapag ginanahan ako, papanoorin ko yung laban ko. Tatanungin ko Papanoorin sana ko yung pa rin. Nasa tanong ko oh, din. pag ano, 1 year anniversary mo, panoorin mo yung Oo. series ka ng battles mo. Ang kulit. Nawala yung ano ko. Meron ako sinulat dito kasi meron ako na napanood sa yung rooftop ba na sabi mo, yung nandun ka sa sa soundcheck. Oo, yan, tol. Ayun talaga kasi Ayun. spot ko yun, tol. Kumbaga, nung nakatira ako kila Airmat, ano kasi yun eh, tol, para siya tenement style na Mm. 10 bahay sa second floor, Ah. 10 bahay sa baba, tas rooftop yung taas. So, yung nung time na nakatira ako kila Airmat, ako may hawak ng susi nun. Kumbaga sa akin ang hihiram ng susi yung mga kapitbahay. Tambayan ko talaga yun. Ah. Ayun yung pinaka talagang komportabling spot ko. Sa kahit anong gawin ko, kahit ano yung mga naging hassle ko dati, doon ako pinupuntahan ng mga tao ko. Ganun, ganun Ah. talaga yung naging, spot ko talaga yung rooftop na yung bago ako nagkaasawa. Naging ano mo, parang
Sa writers may ganyan din daw minsan eh. Parang doon kailangan nila mag-enter sa zone na yon para makapagsulat. Doon talaga sila pinaka-relax. Tapos sa sabihin sa mga rappers din pala may part na may space na ganun para makapag-isip. Paano na ngayon? Sana yung bago mong ganun. Tol. Pero kapag hindi ko Andyan talaga na. kaya, tol, re-rate talaga ako doon. Ano lang naman 5 minutes Mm. away, pag Iba pa minuto. rin. Iba. Oo. Minsan Ayos. nga, mga kagrupo ko na sa Hasyo nag-aaya na, tol, tara doon naman tayo. Kasi nakakabuo kami doon ng hindi alam mo tol, mag-ano ko nga kasi eto studio na to. Oo. Nasa studio ko na to. Nandito na lahat, tutugtog na yung beat. Pero puta, mas komportable pa nga sila minsan. Tara, maghanap na lang tayo ng beat doon. Mm. Cellphone na lang tayo, doon na natin buuin. Ba yung Oo. zone, no? Pag May nandun. ano talaga, may effect. Nabanggit mo Hash, 'di ba? Grupo mo na yan ever since yung Hash Music. Tapos nabanggit mo kanina. Ito, parang ngayon ko lang nalaman. Pero nabanggit mo yung Hash, nabanggit mo kanina Winning Angle. Galing ba Oh. yan sa winning item sa Ecom? Balita ko nag-i-ecom ka daw eh. Yung unang ecom ko dati, tol. Total, alam na ng lahat talaga. Totoo yun, yung mga ina-angle sa akin na related sa sex product. Oo. Regional distributor ako ng isang product na related sa sex. Doon ako nagsimula sa ecom talaga, tol. Kumbaga biglaan Oh. lang yun eh. Ano ako nun, tol eh. Manganganak yung asawa ko sa una naming anak. Mm. Tapos, nag-angkas ako for 3 months. Okay. Mm. Flip top na ako nun ha. Nag-angkas ako for 3 months kasi wala eh. Kumbaga, Kailangan nag-quit na ako talaga sa eh. Basal. quit na ako sa call center. Nag-try Ah. kami ng food cart business, nag-flop. Inalok sa akin ng tropa ko yon. Sabi niya, tol, eto maganda yung revenue nitong na to, product na to. Ah. Tapos fast moving. Sabi ko, tol, hindi ako pwede sa ganyan kasi MC Public ako. figure ka eh. MC Mm. ako. Ah. Hindi Ah. ako pwede sa ganyang product. Tapos inintroduce niya sa akin yon. Facebook ads. Syempre Oh. ako naman mabuting inaaral ko siya ng inaaral hanggang grabe yung sales ko dun sa product na yon. Ngayon naman, ang iniikom ko tol, hindi ko pa talaga, bala ko tong i-announce sa page ko din sa Pistolero since hindi naman na siya related to sex product. Nag-iikom ako ngayon ng mga aquarium kits, Mm. Mm. tanks na naka-ready na yung hardscape, may tutorial kung paano mo i-escape. Oo. So Ganun. hanggang Ngayon ngayon, lang, nasa ecom ka? oh, oh, tol. Ayun ang ano ko ngayon. Solid. Okay na, hassle na tala. Kano ka tumagal dun sa sa sex products? Sa Kano ka ano, tol? dun sa sex products? Kano Matagal ka? din, tol. Sobra. May 2 years din yata ako doon. 2 years. Neto lang ako bumitaw eh. Siguro mga 1 taon, magdadalawang taon simula nung bumitaw ako doon. Isang ano lang Kasi yun? Isang product lang yun or madami, multiple? ano yan eh, may isang main product na panlalaki, tas after a year may lumabas na main product na pambabae. Mm. Ganon. Yung mga toys, hindi ako nagaganong. Totoo siya, namimigay kami ng toys sa mga bumibili sa amin. Okay, Privy gets. na. Namimigay kami ng mga toys. Ah. Pero hindi talaga siya yung nilabas ko sa laban ko kay Shay, hindi ganun. Oo. Kumbaga, lang, mas pambabae pa din. Mm. Basta makulit, tol. Ibang siya, ibang mundo. Oo. Araw-araw comedy. Kapag Ah. nandiyan na sa na yan. Araw-araw comedy, tol. Mm. Pero maganda yan Med, kasi hindi kailangan na hindi kailangan na ikaw mismo yung makita. Oo, butik. oo. Tsaka ako kasi hindi ako namimili. Basta kikita ako. Tapos komportable ako dun sa kung paano ko siya binibenta. Tsaka di mo Ah. kailangan na i-prove na ginagamit mo. Oo. Yun yung gusto ko Ah. sa e-com eh. Nag-e-com din kasi ako, pero ang naibenta ko nun, yung shampoo na pampaitim daw ng buhok. Oo. Ako personally, hindi naman ako naniniwala. Nag-winning product. So, binenta ko pa din. So, pumaldo pa din talaga. Actually, madami tol eh. So, Minsan nga, magpupunta ka lang sa mga kung saan saang warehouse dyan, kung familiar ka. Marami kang makikita winning product, tol. eh. Mm. So, Sobrang test daming mo lang winning naman. product.
ang ano lang talaga tol, ang kalaban mo lang talaga diyan is ano eh, kapag kapwa mo rin na nag-i-e-com, kapag Oo, nakita nila na winning yung product mo, magugulat kayo, ang dami nyo na nagaganyan eh. Competitor na. taas na bigla ng cost mo sa ads. Ah, Pangalawa, si Meta, Double. minsan maarte din si Meta. Simula nung si Facebook nag-switch sa Meta, Hmm. humirap eh. Ako, Oo. nahirapan ako eh, patagusin, lalo na yung Prada ko. Siyempre nga, bawal Ay, naman oo. talaga yung umpisa pa lang eh. Bawal sa Nakakahanap lang ako ng way para tumagos, nang tumagos siya kay Meta, kay Facebook. Pero nung nag-Meta na, wala eh, dun namatay eh. mm. Hmm. Hindi ko Ayos na eh, kaya no? mag-organic posting. Ay, wag Oo. na. Ang sakit na. Grabe. Nagulat ako. Sabi ko, "Wah, grabe yung mga sinasabi nito. Mga ah, FB ads, may mga... Sabi ko, Uh, "Uy, may ganito palang mundo rin si Pistol." Kasi kami, exposed kami sa ganong mundo eh. Na parang yung mga nasa network namin, maraming nag-i-e-com, maraming nasa Freelance. Yan. ads, freelance. Ayan, game. Nagkaroon tayo ng technical Para difficulty. may ano. Oh, tuloy tayo sa kwentuhan. May nakat ko yung tanong ni Lowy Clip. Sige, tanong mo yung tatanong mo. Hindi, yan. Hindi, ito ano lang din, makulit na ano lang din. Kasi ano eh, isa ka sa nasaksihan namin na nagbinata din, may binata moments sa flip top kayo ni na Boss oh, EJ yan. So ano lang din, yun, on your perspective, paano mo natanggap siya or paano ka nakapag-adjust? Kasi malaking factor yung boses eh, di ba? Kung kumbaga siya yung literal na nagseset ng tone sa mga sinusulat mo. Like, kunyari, di ba, mm. kung seryoso yung sinulat mo, tapos pipiyo ka. Parang paano siya naka-apekto sa'yo or paano ka nag-adjust on that term yung mga panahon na yun. Puro nga ano eh, literal na nagbinata na nga ako sa flip top tol eh. Oh, 11 years na, no? Di ba? 2014 ka ata. Yan. Ano tol eh, flip top MC ako, 17 ako eh. Hmm. Pumasok ako sa flip top 17, kaka-18 ko lang nung debut ko. Pero ang rason kung bakit siguro hindi na ako pumipiyok is nakontrol ko nga yung pagiging kalmado. Simula nung nag-switch ako Mm. sa pagiging kalmado na battle rapper na hindi na pala sigaw, dun din siya nawala eh. Ang kalaban ko kasi talaga tol dati, lalo na dati, hindi ko alam talaga kung paano ko kontrolin yung sarili ko eh. Minsan nga umabot pa ako sa punto na bago battle ko, pinapayuhan ko yung sarili ko ng relax eh. Tapos pagdating sa battle, nagwapaya ako eh. Di mo rin Sinaway Kung mo ano, rin. nasusunod eh, no? napaalala ko sa mga kasama ko sa Hush, di ba dati sila yung kasama ko sa ano, sa flip top event. Tol, bago ako pumanig sa stage, bulungan mo ako ng relax ha. Totoo tol, ang weirdo, pero totoo. Oo, Kasi oo. nga, hindi ko talaga alam kung paano, hindi ko, minsan nawawala na sa akin yun. Yung battle rap vibe, pag sumanib na siya sa akin, autopilot na minsan eh. Mm. Huli ko na na-control. Siguro nasa pag-control mo din talaga, tol. Hindi lahat talaga isisigaw mo. Yeah. Oo. Na napagod din yung lalamunan mo siguro sa energy mo eh, no? Pero wala eh. At least parang ang maganda doon sa ginagawa mo, aware ka eh. Parang kunyari sabihin man Oo. na weirdo naman eh ito, kailangan sabihin relax. Pero kung napapansin mo na sarili mong kailangan mo kumalma, gagawin mo ang kailangan mong gawin para kumalma eh. So, Ang kinaganda nga lang talaga doon, napansin ko din sa dating ako na, actually nabanggit ko to kasi ni-review ko yung laban namin ni M-Site dati. Ang hmm, kinaganda nung hindi ko control yung sarili ko. Minsan may mga magic na lumalabas. ayun Yung mga lang. hindi mo inasahan. Kasi nga wala ka talagang, ano eh, wala ka talagang boundary kapag ano kay nasa ganung state ka. Ah, Hindi ka tulad nung kapag na kontrolado mo na yung sarili mo, kung ano yung lalabas, kung ano yung papasok, may limit. Hmm. ah, Minsan para sa akin, nawawala naman yung magic doon. Kasi minsan may mga ano kay, may mga moment ka na ano eh, kahit ikaw magugulat, Hmm. mm. mas marami akong ganun dati kaysa ngayon. Parang flow state eh, no? Parang Oo. unconscious ka na lang na ito na. Basta pumasok ka na dun sa mode na yun. Parang, ano mo sino nga ba yun yung nagpuputi yung mata? Di ko alam sa anime din yun eh. Parang, basta, nasa ano na siya, in the zone na siya.
pag nandun, di sa Blue Lock pala yun, sorry. Nanonood kasi ako recently ng ano. Pag parang naka-zone in na siya sa, kailangan kong pumuntos kahit kakampi niya, ano yun, sinasalag niya. Kailangan dire-diretso lang siya sa, ano niya, sa goal. Mm. Um, backtrack tayo ng konti. Na hindi naman na natin kailangan balikan na sa mga interviews mo to, even from before, na nabanggit mo na from a very young age, rapper talaga ang gusto mo mangyari. Sabi mo, 5 years old ka. Oo, men. May interview ka. May interview. May school activity kayo na tinanong kayo anong gusto mo maging. Tapos rappering sa'yo. Ano Tapos, yun, tol? Grade 5 yun nung tinanong ako nung grade grade 5. 5. Mm. Pinagsulat kami ng ano yung pangarap mo paglaki? Oo. English pa yun. I want to be a rapper, ganyan, ganyan. Essay pa no? Tapos, lahat ng mga classmate ko, nagkaroon sila ng score na 5. Iniscorean ako ng favorite kong teacher na 3. Bakit naman? 5 ang highest. 5. Ah. Iniscorean niya ako ng 3. Hindi ko matanggap, tol, kasi ako kasi, tol, nung nag-aaral ako, may mga subject lang ako na gusto ko to. The rest, walang iya ako sa ibang teacher. Ah. So, sa kanya, tol, mabait ako. Ang bait ko talaga sa kanya. Kumbaga, attentive ako. Hindi ko matanggap na bakit lahat kayo 5 ako 3. Lumapit ako sa kanya, bakit 3 ako? Tapos sabi niya, hindi naman pangarap yan eh. Oh. Parang gano'n. Hindi ito yung exact na word na sinabi niya, Gets. pero gano'n yung dating niya sa akin na hindi pangarap yan. So napilitan ako magpulis para maka-5. Ang ganda. Doon magaling yung pistolero. Saka ang pangalan ba ng teacher mo ay Sir Deo? Sir De, yung putang na kapal na mukha mo, magkikita din pala tayo dito, sir. Di pala pa. Hindi, feeling ko yun din yung sinulat niya, kaya tinry ka lang din. Hindi, tapos may point na, yun nga, sabi mo pangarap mo maging rapper. Tapos dahil gusto mo lang marinig sarili mo sa speaker. Tapos nakikita ko ngayon, sa camera mo nakikita ko yung 25 anyos sa likod mo. Yung naka-frame yung album. Ano nang feeling mo nung nilabas mo yung debut album na yan? Wala tuloy. Masaya na may nagawa ka na ganyan. Oo. Personal kasi to eh. Kung babakinggan yun, di ba? Parang personal Oo. yung album na yan eh. Oo. Ano yan eh? Kumbaga, ang pinakamasasabi ko na achievement ko dito sa 25 anyos is ano eh. Di ko rin alam eh. Kumbaga, ano ba eh, nandito kasi ako sa panahon na ano eh, na maganda yung takbo ng utak ko na gumana. Kasi tol, hindi naman ako ng battle rap eh. Sabi ko nga sa'yo tol, ganito. Bata ako, pangarap ko maging rapper. Lahat ng paraan para tumagos, sinusuotan ko. Yung kami magkakatropa ng Hash Music bago kami naging magkakaibigan, magkakalabang kami sa distrakan. Nag-uusapan kami sa eskwelahan. Ganon. Tangina, parang mga school ano kami, idol, ganon. Sadya Boys na kung ano. Sadya Boys na distraction. Tapos, na-introduce sa akin yung battle rap nung isang kasama ko sa Hash. Biglaan. Ito nagpi-freestyle na ako na may beat. Yung flip top pala. Na-introduce sa akin yung flip top. Aksidente, tol. Hindi ko alam yung flip top. Nag-break ako. Sorry, lumayo yung ano. Parang ikikwento ko lang na. Go lang. Na-introduce sa akin yung flip top. Biglaan. Hindi ko alam kung ano yung flip top. Tol, flip top ka, ganyan. Anong flip top? Tapos pinanood ko sila. Para sila nagpi-freestyle na walang beat. Ganun lang yung dating nila sa akin. Tapos may tinapat sila sa akin tao na rapper din. Siya yung una kong battle. Pagkatapos ko mag-spit, hindi na siya bumanat. Kumbaga, nag-concede na siya. Sobrang nauga siya. Instant famous ako sa school noon. So, siyempre, simula nang dumating na ako sa ganung kinarer ko na yon. Week after noon,
dumating sila dato sa Dato. amin, may parang contest ng flip top battle contest. Pare, ganyan ba talaga yung Sa pangalan nun? battle contest. Flip top battle Ang contest. ganda. Amateur, no? Amateur. Pero Sige walang pa. tiga flip Oo. top nakasama yun. Nag-champion ako nun, tol. Nasa flip top na sila nun. Flip top na Nandun, sila nun. nandun si Puting Kalabaw, si Brown Child, si Dato, si Bench Lopez. Basta yung mga konektado. Oo, konektado. Tama. Nandun sila. Binigyan pa nila ako ng CD nila Looney. Yung Civil War mixtape. Tapos, nag-champion ako nun. Pagkatapos ng tol, kinarer ko na. Nakalimutan ko yung music ng matagal. As Okay. lamon talaga ako ng battle. Kumbaga, pakaramdam ko nga nun, eto na mag-aahon sa akin sa hirap. Eh. Parang ganun. Tapos, eto, yung 25 anyos tol, bigla na lang yan nag-pop na tang ina kailangan kong gumawa ng ano. So ang tagal niyan, ang tagal na buo niyan tol, 23 pa lang yata ako. 2 years in the making. Kung Ano yung ba ibang kanta title? dyan, kung yung ibang kanta diyan sa 25 anyos tol, hindi talaga siya para sa 25 anyos. Kumbaga, kinompile ko na lang siya kasi nakabuo ako ng intro song yung 25 tapos may ilang kanta na perang personal sa akin na nilagay ko sa 25. The rest, mga galing pa yun dun sa sa mga pinagbubuo ko. Tinignan ko kung alin yung bagay na isama. Tinignan ko kung alin yung hindi. Kaya hindi ko rin masagot kung ano yung tanong mo kasi bara-bara ko lang din siya binuo. Ilang kanta lang din masasabi ko na sobrang personal sa akin. The rest, parang feeling ko mga magagandang kanta ko nung mga time na yun na sige, lagay natin dito, bagay yan dito. Ganun lang siya, Pero wala na. nung una mong, di ba, gusto mo marinig sarili mo sa speaker eh. Pero nung unang pinatugtog yan sa kung anumang event, hindi ba, meron bang parang to, na ito na yun? Or kailan yung unang moment na ganun? Kasi kung usapan lang na maririnig yung sarili ko sa speaker, di ba binanggit ko nga sa inyo kanina, parang naging school idol kami. Doon na yun. Naririnig ko na yung sarili ko doon na tangina, Ayos. mga estudyante tumutugtog sa cellphone, mga distraka namin ng mga ghetto hood. Okay. Pero eto naman tol, kasi may sakit din ako na na kapag nagchichill ako, kapag nagchichill yung hindi talaga ako rapper, naiilang ako kapag may mga tao na pinapatugtog yung kanta ko. Talaga? Nahihiya ako tol. Okay. Kumbaga, pakinggan nyo na lang yan tol kapag wala ako. Hindi ako yung pakiramdam na pinapakinggan nyo yung kanta ko tapos pinupuri nyo ako. Mag-earphone muna kayo. Paano ako mag-react? Huwag nyo i-loudspeaker. Sa Hindi totoo alam lang kung ako paano ako rin eh. mag-react. Ewan ko tanong yun tol. Pero ito Ito mga episode natin sa Topic Squad. Siyempre yung asawa ko gustong sumuporta, di ba? Pero pag pinapatugtog na niya to sa sasakyan, tapos nandun ako pa. Wag muna. Kung gusto mo, pag gusto mo manood, sa iba mo, sa pag mag-isa ka na lang sa panoorin. Kasi naririnig ko rin sarili ko eh. Kaya ako nahihiya ako tol. Lalo na kapag pinapakinggan. Minsan, di ba, kumakain ka sa kung anong resto dyan o kung anong spot dyan. Yung crew matutuwa, nandun ka magpapatugtog ng kanta mo, sabay nakatingin sila lahat sa'yo. Ano i-record ko? Pero nga, no? Parang ang weird doon nga, no? Papa-take out mo na lang. No? Kunyari ka makain ka, tapos pinatugtog kanta mo. Tapos, anong ine-expect kaya nila na magiging reaction mo, no? Pagla-live bigla. Hindi mo habang nagtatrabaho kayo, pinapatugtog yung day off. Ang ganda. Kasi doon yung manager. Pero alam mo ba na kasi kaka-check ko lang kanina eh. 7K na lang 1M na kayo sa Wish Oh, ni Kairam. hindi ko alam, tol. Oo, Kala ko 7K walang na lang. pag-asa. So sa mga nanonood dito, After ng pucha episode na na to. konti na stream nyo na. 'Di ba? Yung Ang day average off. natin, 3-5 eh. Panoorin nyo 2 beses. Lahat. Punta kayo doon, panoorin nyo 2 beses. Panoorin nyo ngayon, tapos panoorin nyo ulit bukas. Tama. Or kapag magde-day off na kayo, ayun.
Pero yun, yung Ben 5 anyos, ano yan, sa trip ko rin, madalas yung lumayo ka sa akin, stick dun eh. Parang, sino kasama? Si K-Rap, tsaka si M-Site. Tapos meron yung kasama mo sila, Lipcram, Oo, yun. Neutralized. Neutralize. Kasi parang doon, feeling ko, mahilig ba kayo mag-Dota? Puro Dota reference nyo eh. Sakto lang. Ako, na-expose lang ako kasi IT ako, although di ako talaga into sa Dota. Kumbaga, Mm. pag pinagbibigyan ko yung mga tropa na, tara, Dota tayo. Sige, Dota tayo. Haskar lang ako. Tira-tira lang, no? Apoy-apoy lang. Kasi napansin ko lang doon sa mga kanta, may Balanar doon, may Luna Moon pang si Lipcram, di ba? May mga Uh, ganong lyrics doon. So, sabi ko, ano ba, mga player ata ito mga to, ah. Personally, ako hindi ako lumalim sa pagdodota. Ah, Actually, nung nag-aaral nga ako, yun yung nagpapaboring sa akin kapag yung mga tropa ko, tumatambay sa computer shop. Umabot pa sa ah, puto na napaaway ako sa computer shop. Siguro hindi dahil maangas ako, dahil siguro OP ako. Tapos may maangas na naglalaro. ah. Ganon. Pala hindi talaga ako hindi ako lumalim sa Dota. Mm, Although may mm. aware ako, alam ko yung mga kung ano-anong Titles. nangyayari dun, pero hindi alam ko sila gamitin sa reference pero hindi ako totally gamer na Gets. Pinapang reference. Yung more of pinapang reference. Kasi yun nga. Pero sige, mabalik tayo. Konektado ba ang pinaka nagbigay ng break sa'yo or hash papunta sa flip top? Masasabi ko konektado. Ah, Konektado, Bagsakan Battle League. May una pa kasi akong liga na isa pa Bagsakan Battle League para siyang bumutos dito sa amin nung time na yon. mm, So ako yung parang main MC nila doon. mm. Tapos sila din yung nagtawid sa akin papuntang Sunugan Kalye. Oo, oo. Kumbaga dahil nabibisi-bisita si Negatibo. Di ba nung time na yun, commissioner Oo, si si Negatibo ng negatibo. Sunugan Kalye. Nakilala ko ni Negatibo. Tapos kilala na ako ni Jehan bago pa yun kasi nga nagpunta na sila dito. Oo, Yung madali nila akong tanggapin papuntang Sunugan. oo. So, from yung exposure mo na yun, yun yung nagdala sa'yo papunta sa flip top. Pero 'di ba hindi ka part nung unang nanalo sa POI? Hindi. Ano, kasabay ko sila site eh. Special pick ako nun eh. Okay, tama. Kabatch mo nga pala sila. Napakala ito? Si Shernan, debut battle mo, 'di ba? Oo. Yung may Coco Martin. Ay, hindi, FPJ. FPJ, FPJ. Tama, FPJ. Kasi naalala ko, yun eh. Pinang-teaser pa dun sa laban nyo, sa Ahon. Yung, kasi rematch. FPJ verse eh, no? Isipin mo dati, FPJ. puro reference lang, no? Dati parang maglilista lang ng mga reference eh, no? Parang, si, sino nga ba ganun din? Sila Flick G, di ba? Parang, ano lang, lista lang tayo. Tapos si, sino ba yung mahilig din sa ganun? Parang, si M-Site din, for a time, naging ganun din siya, di ba? Parang banggit ng Hmm. mga iba't ibang reference. Parang ngayon, At yung mga rapper, grabe na tol, eh. best in spelling. Tanggalin mo yung rep ng ganito sa ganito, kakalabanan ito. Pag tinanggal ko yung, puro ganun. Pero ngayon, iba na eh. Ikaw ba, anong na-feel mo ngayon? Ano na yung state ng audience pag battle? Ano Ano pinagkaiba to? sa dati? Yung audience ngayon, parang yung crowd, yung nanonood, parang ano na naging development din bilang nandun Ang ka nung pakiramdam ko, bumabattle nung isa. simula nung bumatil ako hanggang ngayon, Manila crowd, masasabi ko na wala masyadong pagkakaiba. Mm. Para sa akin kasi, Manila crowd yung pinakamahirap i-please. Hanggang ngayon, simula dati, nung nasa B-side pa lang, Ah, mahirap na magpatagos ng linya sa kanila. Pero masasabi ko ngayon, mas yakap ngayon kumpara dati. Tsaka mas maraming nalalaman yung tao ngayon. Sa katagalan siguro na na-expose sila sa battle rap,
napipilitan din silang ano eh, napipilitan din silang suyurin eh. Kumbaga lumalim pa Ah, doon. ah, ah. At makikita mo yun sa mga crowd ngayon. Yeah. Ngayon, ah, parang medyo mas, oo nga, kasi nanood ako gubat eh. Tapos yung gubat parang sa, Oh. sumasabog yung reaction. Na feeling ko yung mga linya minsan saktuhan lang kapag nasa Manila crowd eh. Pero doon mararamdaman mo, parang sasabog yung Masarap venue. mag-perform sa ano tol, masarap mag-perform dun sa ganun, Gubat, Davao. Masarap Ah, mag-perform sa kanila tol kasi may halong sabik eh. oo. Kumbaga siyempre bihirang mangyari sa kanila yon once a year. Mm, Madalas na yung malakas na yung twice a year. mm, Tapos mm. mga local events lang naman nila yung mga madalas na aktibo doon. So kapag Ah, nakakita sila ng mga MC din, iba din talaga nila sa lubungin eh. So sa akin, personally, gustong-gusto ko yung pakiramdam na ganun kasi ano din siya eh, kumbaga magandang pasahan ng enerhiya Mm. nakakabuhay ng isang magandang battle eh. totoo. Nagfi-feed. May mga MCs din na nagfi-feed sa crowd eh. Parang nanggagaling din yung enerhiya sa crowd. Ah, double-edged sword lang kapag kailangan mo yung participation ng crowd tapos di sila nag-participate. Oo, totoo yun. May Sa mga kabilang banda nawawala. naman talaga eh. Dapat naman talaga i-consider yung crowd eh. Kasi hindi naman tayo nagpe-perform sa maliit na kwarto eh. Ah, Dapat talagang i-consider mo na maraming nanonood sa'yo palagi. Kumbaga, isa rin yun sa mga paniniwala ko ngayon na wala sa dati kong paniniwala bilang battle rapper na mm, importante na hindi sila mawawala sa ano mo, sa paningin mo, sa kung paano ka magsulat. Dapat laging nandyan sila kasi hindi lang judge yung nanonood sa'yo, pati sila. At totoo. yung enerhiya na pinapasa mo sa kanila, enerhiya na pinupukol nila pabalik, nakaka-apekto yun sa kung paano ginajudge yung battle. Yeah. Totoo. Legit yan. So, paano na yung nangyari nung quarantine nung wala sila? Ikaw naman, ano yung personal experience mo sa quarantine battles? Maganda rin siya eh. Maganda yung para sa akin to lang ganda ng quarantine battles hindi sa loob at labas ng battle. Mm. Ano, doon kasi doon ko nakita na ano eh na pwede pala tayo mag-usap-usap dito pare-pareho eh. Ayun yung pinaka ano ko eh. Kumbaga pwede tayo mag-usap dito ng walang ilangan hindi bilang battle rapper eh. Kasi nakakulong tayo sa maliit na kwarto. Mm. Ah, Mga mukha natin yung magkakaharap dito. Magugulat kami mga nabubuong tropahan doon eh na hindi mo mm. inaasahan. Unlikely. Sa ano, bukod sa pagiging battle rapper sa labas sa loob ng entablado, ayun yung pinaka nakita kong pinaka nagustuhan kong part ng quarantine battles talaga eh. Mm. Kahit ako si Arik, hindi ko naman kinakausap dati yan eh. Hindi ko hanggat maaari, boss, thank you. Tanggap tiyak, Ah, boss, thank you. Alis na ako. Yun lang eh. Kahit nga ah, mapiro, hindi eh. Pero after ng quarantine battles, komportable ka nang kausapin si Arik. mm. Ganun. May Ayun. sinasabi Pero, ngayon sila ni... Ay, sorry. Go, go, go. sige tol, ano yun? May sinasabi kasi ngayon sila, narinig ko lang kila Looney dun sa BIT na dati daw yung mga tao parang grupo-grupo, yung mga MCs, di talaga nagpapansinan. Tapos nung Mm. nabanggit mo Hmm. yan, sabi ko, baka yun yung reason. Kung hindi kayo Tingin ko. nag-quarantine, baka ganun pa din na Tingin ko tol. hindi nagpapansinan. Alam mo tol, nung nakausap ko si Batas, sorry, yeah, tangina. Nung nakausap ko si Batas, bago ko makausap si Batas dati, angas na angas ako kay Batas, tol. Mm. Kumbaga, inang angas. Kasi siyempre, tol, kahit sa likod ng stage character si Batas eh. Ah, Ah, Di ba? Pero nung nakausap ko siya, sabi ko, inang mature ng tao na to, okay pala to. Isipin mm. mo, tol, may mga ganong usap na hindi mo naman inaasahan na may mabubuo na parang, hindi ko masasabi na tropahan, pero nandun ka na sa stage 1 na parang ah, Connection may na. ano pala, may chance pala na may ganito pala. Mm. Mm. Pwede pala to. Pwede pala mangyari to. Oo. Hindi, Yun. hindi ka naman nag-iisa eh. Kasi nung guest namin si Batas, nagulat din kami. nung pini-first name kami ni Batas, parang tropa-tropa lang kung kausapin, nagulat din kami. Teka lang, iba yung image nito sa ano ko sa memorya ko Panginoon yung
Yun yung pinakamayabang na pwede mong sabihin sa sarili mo, Panginoon ka. Kaya nga. Yung pala tapos na sa Panginoon eh. Pero sa Mm. kabilang pa naman tol pala, sa mismong battle sa quarantine battles, nag-adjust din ako. Ginawa ko naman, ang game plan ko nun tol, mas more on inside joke. Oo nga, mukha nga. Maraming ganun nung time Oo. na yun eh. Kasi alam ko, tayo-tayo lang yun nandito. Kailangan natin magpasa ng enerhiya. Dapat doon tayo sa magkakaintindihan tayo pare-pareho. Mm. Kasi kahit hindi naiintindihan yun ng manonood sa video, sure ako yung energy nun Totoo. mapapasa pa. Pag may tumatawa ng malakas, natatawa rin Oo. ako kahit di ko naiintindihan yung ano. Oo. At lalakas kasi ng tawa. May Dinig katabi agad pa eh, ng no? camera. Dati nga, parang di naman common knowledge yung East West, pero nagjo-joke ka ng East West, Oy, tas di naman gets, pero nakakatawa siya, di ba? oo. East-West. Paano kasi siyempre, di ba, nung quarantine, naka-check eh. Oo. Lalong didiin sa'yo si East-West kasi bibigay sa'yo yung TF mo na to, makukuha mo pa to after 2 weeks. Ang tagal mong hawak yung check-in ng East-West. Okay. Hindi mo. Ano naman, parang pera na naging papel pa eh. Hawak-hawak mo no? Sinusulat mo yung linya mo, Oo. nakaharap sa yung cheque, magagawa mo talaga ng ano eh, reference eh. Sa GC namin dati sa 3DS, tangina, mga complaint, ang tagal kunin ng cheque sa East-West. Tangina po. Nakakatawa kasi parang kayo lang ngayon, kayo lang yung may memory nun. Kayo lang yung may experience nung mga pinagdaanan nyo. Kumbaga, siguro kagaya ng sinabi mo, nagkaroon ka ng connection sa ibang tao kasi meron kayong inyo lang eh na point of connection na kayo lang yung naka-experience na tumawid, alam mo yun, sino yung kausap natin? Si M-Site ba yun? Na parang Sinusundo sa ano. may van May pa van. na Para school bus nagsusundo daw. sa inyo. Diba? Parang sabi niya, tatay daw ni Wanli is may van na pinaparentahan. Yung mga manggagaling yata sa Cavite, ganun. Oo, Tama. 'di ba? So Mm. hanggang ngayon, kahit may dumating na mga iba or kahit ba may grupo-grupo, sa isang experience, sa isang pinagdaanan na yun, yung quarantine, kayo lang yung may ganong kwento na pinagsasaluhan. Eh. So kahit magkakaibang rap group man kayo or kampo, Oo. sa inyo lang yun eh. May naging Doon kayo. Masaya common. yun, pre. Simula Mm. nung nagkaroon ng quarantine battles, kahit wala akong battle, tapos mababalitaan kong may event, Mm. pumupunta talaga ako, Punta. tol. Oo, minsan nga, tinatanong ni Arik, ba't nandito ka? Kasi si Mer, di ba bawal? Nakita Ba't nga, di ba nandito? nandun ka sa Freestyle. zoning? Ano Zoning. tal? Zoning, di ba? Nandun ka? Oo. Ah. Halos wala akong pinalampas na na simula nung nalaman ko na pwede manood. Ah. Actually, hindi talaga pwede manood eh. Ah. Kasi dapat Wala talaga lang limited nag-go. na minsan, yung mga unang punta ko dun, surprise eh. Ah. Surprise. Siguro mga pangatlong punta ko na, tinanong na ako Ah. ni Arik, ba't nandito ka ba? Ano ba, boss? Nakatatlo na eh. Ba't nandito ka ba? Kapal ng mukha eh. Ah. Dagdag ka Ayun daw ko, kasi sa swab test eh. may isang araw na may isang araw na pupunta ako na naisipan ko mahiya, nagdala na lang ako ng lechon manok. May Lututan natin ha. May suhol. three days, Sinusubukan pala Maya. 3 days ulit yun. 3 days ulit yun na pwede. Kaya. Sinusubukan palang mahiya eh. No? Pero totoo, ngayon feeling ko si Delo ata nagsabi doon na parang nag-adjust din si Arik. Pero feeling ko Mm. dahil din yun doon na nagkaroon kayo ng mas malalim na connection sa isa't isa na So, parang tingin ko nakatulong din yun kay Ari kaysa kung paano siya makipag-ano sa mga MC. Mm. nag-uusap Basta talaga. maraming magic din na nangyari doon sa loob ng quarantine battles. At Para maraming sa malulupit na battle na oh, nangyari doon. Grabe. May doon din yung sa'yo rin yung ano, 'di ba? Laban niyo ni Batas. Yung kay Batas laban White. namin ni Batas sa ni Ah, Husky. Husky. Maraming solid na quarantine battle. Tapos paglabas naman nun, yan, sige. Medyo papunta tayo sa padulo. Kwentuhan mo lang kami dun sa isa buhay run mo na. Kasi isa buhay ka na before eh. Ilang tries na rin yun eh. Ano nagbago Oo. sa 2022?
Siguro nga yun ngayon, mas kalmado ako, mas gamay ko yung sarili ko ngayon. Although yung sa Isa Buhay 2022 tol, nag-struggle ako sa dalawa kong kalaban kasi mahina talaga ako kapag bago kalaban ko. Mahina Oo. talaga ako sa ganyan tol. Kasi siyempre ako, maanggulo akong battle rapper eh. Tapos bibigyan ka ng kalaban na halos wala kang mapapanood na battle, wala kang masisilip. Nahirapan ako doon, medyo wala akong masabi. Minsan nga sobrang obvious, pinapahaba ko na lang. Kumbaga naramdaman ko na lang na pumalo na ako nung kay Goryo na eh. Oo, solid yun. Yun, Yung sa inyo ni ayun lang. Goryo. Tapos kay Lux. Sayang lang yung kay Lux. Ah, yun din yung same ahon na Sinyo Shay. Ay, Sinyo Shay. Sinyo Apex. Senior Effect. Oh, tama, tama. Yun yung nagkakahimatayan na yung mga tao eh, no? Tol. Ano tol, dumating ako dun sa event na yun, ano na. Pagkadating ko ako na. Oh, Wow. Walang walang practice. Ako na. Nagte-text na si Arik sa akin no na bilisan mo na. Kasi kung hindi ka pa dadating dito, hindi mo na maaabutan yung basta yung crowd ganun. Hmm. Ginawa ko tol, haruro talaga ako papunta dun. Pagkadating ko doon, may pinadaan nila ako sa kung anong secret way yun. Lumabas ako, nasa gilid na ako ng stage. Oh, shit. May portal. Rekta, Hindi no? pa nga ako, hindi pa nga ako nakapagpalit ng damit eh. May sponsor ako na damit no, na susuotin. Hindi ko nasuot. Talagang, kaya kung papansinin mo to nung laban ko kay Lux, lalo nung round 1, ang likot ko. Kasi alam kung ano yung susunod na linya ko, hindi ko na practice eh. Hindi ko na na-practice sa mismong araw na yun. Ano na lang talaga, panik na lang talaga agad, battle ka na. Sabi nila may mga na-rearrange yung schedule. Kasama ba yung sa inyo doon na paaga? Oo, tol. Kaya ako pinadali ni Enigma. Pagka Ah, bago yun, tinatanong na ako ni Enigma na anong oras ka makakarating dito? Pumunta ka na. Eh syempre ako tol, pag may battle ako, ginagawa ko, dumadating ako, mga 3 battles na lang. Ah. Hindi ano yung boses ko sa kaka-react. Preserve mo. Yeah. Ayun. So, bala ko talaga dumating noon, medyo late na. So nagulat ako pagdating ko doon, walang ni-honey ho, hinahatak na ako ng bunker. Panig ka na. rekta ka. Ganun. Sabak agad eh. Pareho kayo ng kwento ni Cripply. Ang pinagkaiba lang si Cripply, hindi naniwala. Minumura na siya. Hindi siya naniwala. Minumura Dennis na ni Kuya Dennis. Akala daw niya ginujoke lang siya. Kala na game prank na. lang. Kasi expect niya rin later pa sila ni M-Site eh. Pero biglang sila na daw agad. Sobrang lala nun, tol. May mga kakilala nga ako. Yung mga mismong sa akin bumili ng ticket na tropa. Yung mga nagpatulong magpa-reserve ng ticket. Na nakita ko, Hindi hinihimatay nakapasok. dun eh. Ah! Totoo, tol. Ang lala nun. Andun ba kayo? Daming tao. Wala ako. Nabalitaan Lala lang din. nun, pare. Grabe. Sinyo Apex. Dos por Sino to? dos. Dos por dos. Tapos kayo, may finals kayo. Cripply M-Site. Kaya sino yung ano doon? Sabi nila naglaban na parang na-rearrange. Sila Vitrom. Ah, Sumunod. Tapos sila Intimate. Tweng Jonas. Jonas. Oo. Okay, yung sinabi, di ba yung audience nila, bote ng mineral Bote ng water. mineral water. Di ginawa nga ni Enigma, may namatay dun eh. Sa sobrang tagal naghihintay, no? Oo, tol. Kasi isipin mo, tol, nasa bandang kalagitnaan ka nung ano, kaya nasa harapan ka ng stage. Tapos doon ka bumigay. Ang hirap mo ilabas. Oh. Ang Totoo. hirap mo ilabas. Hahawiin. Grabe. Yung second floor na yung hallway ng second floor, hindi naman alam ko hindi naman dapat ano yun eh. Nakalaan talaga yun. Oo nga, parang Para sa naging inyo daw dapat yun eh. Para sa MCs daw dapat yun eh. Oo. yung nasa taas, parang na kayong nasa tenement din eh, no? May mga tao doon sa taas nanonood sa grills. Isipin mo tol ano, bumubuga yung aircon ng mainit.
Open. Mali. Ano to, hindi ako makahinga nun pagtapos ng battle na yun. Hindi So, talaga. Kala ko inaatake ako sa puso. Oo. Nung nag-aya Grabe. sila ng pares nung araw na yun, nagdalawang isip pa ako eh. Sabi ko, masakit dito. kokombohan pa. Kokombohan pa. Double down sa Papakamot yung guardian angel natin doon. Papakamot. Pero saludo rin sa naging Mm. improvement ng mga venue. Right yun. After nun, sobrang swabe na yung mga venue. Alam ko kasi Ah, talaga yung ahon na yun, ayun ba yung goods pa ata si Boss Pinon tsaka si Ari. parang. Yung ahon na yun dapat alam ko ano yung stadium yung paggaganapan nun eh. Kaso hindi yata na-close ng sponsor which is si Boss P nga yung venue kaya dun bumagsak. Biglang palit. Kaya, Oo, Kaya hindi rin na-anticipate. Parang hindi siya built para sa ganong karaming tao. Crowd. Yeah. siguro. Tapos ang dala mo, Senior Apex pa. Yeah. Well, tapos na yon na It is what it na is. tayo, the tent, halos regular na rin ang Metro tent. Ah, nabanggit din ni Enigma sa last event, September 20, Metro tent ulit eh. So, parang naging sobrang on top na rin nila sa schedule ng mga venue. Mahirap lang maulit. Pero, yun. Sige, bago tayo doon sa mga templated, yung mga natin, regular questions sa dulo. Ano pa yung mga questions nyo na naiwan kay Pistol? oh. Ikaw Ano yan. pa ba? Ako may isa lang sa Okay, akin. go. Sir, ano yung curious lang, ano yung adjustments mo or kung meron man kapag kagrupo mo or kaibigan mo yung kalaban mo? Parang iba ba yung ano yung atake mo doon sa pagsusulat mo or sa approach mo kumbaga? Kung totoo siya hangga't maaari nga, ang unang-una kong adjustment is iniiwasan ko eh. Huwag na Hmm. tayo maglaban. Pag binibigay ni Arik yung mga ganun, ayoko talaga sa anong tinatanggap. Although etong huli kong laban yung kay Shernan, ako talaga humingi niyan. Totoo Kumbaga, yun, na ikaw talaga. oh, ako talaga yung humingi. Kung binibigay sa akin yan kasi ito, mga hindi ko trip na kalaban, sabi ko, boss, kami na lang ni Shernan para at least maganda yung nung 10 taon ng battle namin. Mm. Ito nga lang, hindi siya natapos na maganda. Madumi kasi 20 days preparation yun tol eh. Hmm. At doon sa battle na yung pakiramdam ko na ang pinaka-adjustment ko doon is ano, magiging si pistolero pa rin ako na masakit magsalita pero hindi ako magbubukas ng bagong angle sa'yo. Lahat ng mga angle na nagsisirculate diyan ay yung gagamitin ko. Ayun na lang yung pinaka nun. Kumbaga papalakihin ko na lang yun at pagmumukhain ko yung masakit sa paraan ko. Pero wala akong bubuksan, wala akong kahit anong i-open diyan. Bala kayo kung paano nyo tanggapin. Basta para sa akin, ano yan, hindi na bago lahat yan sa narinig nyo. Lahat yan narinig nyo na. Ito lang yung pinaka ko doon. Yung pinaka Ganda. binigay Sa ko doon. paraan mo lang mo, yung sa way mo lang Oh, mo trip Sa gawin. batok lang mo. Di ba kayo yun kay Husky? Oo, Oh. yung Tama ba? linya na yan. Batok lang mo. Sa batok lang batok mo. lang. Pero yeah, pero solid nga. Kasi curious lang din nga ako kasi nga parang isa kayo intrigued sa yun nga, sa grupo before na mostly mataas yung chance na kayo magkalaban-laban or may mga chance bigla. So parang ilan din yung Hindi talaga ako tumotodo, pang may iba. ganyan. Hindi ako pang ganyan eh. Yung kung paano ako bumatil hangga't hindi ako pang ano eh. Hindi para maglaban yung mga magtropa. Kumbaga, may iba Mm. lang akong goal nung kalaban ko si Sherman talaga. Iba yung goal ko doon. May iba akong gustong although sa dumi nga ng performance ko doon kay Sherman, may mga linya ako na dapat joke, sinasalo nila as, ooh! Kaya seryoso. Ganun din eh. Hindi ganun din siya. So, iba yung naging dating, pero ayun na yun. Ah, ah. Hindi naman na para parang dahil din sa pagtanggap siguro ng tao, parang recently napad ko yung kay Ram share na pag-uusap, Review. parang di rin okay sa kanya yung nangyari, parang Okay naano sa rin kanya. siya eh. Tol, kinangin na yan. Kaya mo siya.
Nagdadrama lang yan. Drama lang pala. Okay, alam mo pare, bago kami nag-battle niyan, alam ko kasi dyan na papunta yan, doon pa lang sa top, narinig ko pa lang yung tropahan, alam ko na dyan na papunta yan. Kumbaga, ang ano lang sa akin doon, napag-usapan namin yan na magbabattle tayo, hindi ko dadamay pamilya mo, hindi ko pag-uusapan kung ano man yung naging issue nyo ni Sight. Ayun ang maipapangako ko sa iyo. Kasi may gusto siyang mangyari nung battle na yun na para sa akin hindi katanggap-tanggap na gawin. Ayoko ng ganong klaseng battle. So sabi ko, tol, ganito na lang tayo. Magganitong battle na lang tayo. Eto yung mga hindi, ganito pa rin ako. Si Pistol pa rin ako, si Shernan ka pa din. Pero, eto yung mga hindi ko babanggitin. Gets. Hindi ko inano. Kumbaga, lahat lang ng mga nilatag ko doon, ano na yun, nabanggit na yan sa'yo. Kumbaga, ako na lang yung yumakap sa mga angulo na yun. Natapos yung battle na yun na okay kami. Natapos yun, tangina, sa harap ni Enigma, nag-uusap kami, maayos kami. Siguro nung lumabas yung battle, iba yung naging dating sa kanya, kaya naglalabas siya ng mga kung ano, ng bagay-bagay. Kaya mo siya. Sige. Pero di naman natin para palaki ito kasi sila Eclipse tinanong. Joke Hindi, lang. hindi naman siya. Okay lang yan para maklip tayo ulit sa Ano naman siya. Gets Pero naman, kailangan gets yung naman. paparami ng viewers yan eh. Hindi ko nga alam, nakalimutan ko nga na naglaban sila eh. Ulit. Hindi, sige. Bago tayo pupunta sa closing at lumabas sa battle rap, tanungin na namin sa'yo yung tatlong question namin na para sa mga dumadalo dito. Una, without particular order naman, tatlong battle mo na sobrang na-enjoy mo personally i-perform. Laban ko kay Goryo, laban ko kay Emar, laban ko siguro kay Lux. Yeah. Yun. Ikaw ata nagpakalbo kay Emar eh. Biglang nag-change hairstyle eh. Sige. So Gorio, Emar, Lux, tapos pangalawang tanong naman, kung hindi mo maalala ng buo, sabihin mo na kung kanino, hanapin ko. Tapos tatlong linya or schema na trip mong nagawa mo. Yung una yung ano, hindi malaki yung iniwan mong bakas, maluwag lang yung sapatos. Hayaan mong hubarin ko yung mga sapin mo sa paa nang makalakad ka ng maayos. Tumalikod, yumuko, humakbang ng pasalungat sa agos. At sa oras na makarating ka sa mga naunang ruta mong natapos, makikitang hindi malaki yung iniwan mong bakas, maluwag lang yung sapatos. Gustong gusto ko yun. Familiar ka doon? Yung ano, paano ba to? Ito yung ilaban mo kay Goryo. Gorio. Ano ba, parang, paano ko ba siya binuo? Magbalik tanaw ka sa mga unang ruta mong natapos. Magyapak, yumuko, balikan yung unang ruta mong natapos. At makikitang hindi malaki yung iniwan mong bakas, maluwag lang yung sapatos. Parang ganun yung ano niya. Ay yung isa yun sa mga gusto kong linya na nabuo ko. Ganda ng ano, no? Imagery. Pag imagine mo. pinakinggan mo. Pangalawa, yung kay Emar, gustong gusto ko yung binuksan kong angulo na yun. Yung walang malalim na salita. Ang meron mga salitang bihirang magamit. Papatayin mo yung komedya para iangat yung sulat mo. Gago, kaya nabuo yung komedya para pagtawanan yung katulad mo. Malalim, ulul. Kahit tanong nyo sa mga teachers nyo, walang salitang malalim. Meron salitang bihirang magamit dahilan ng tuloy-tuloy na pagbabago. Magkaiba yung malawak mag-isip sa malawak lang yung bokabularyo. Dahilan ng tuloy-tuloy na pagbabago. Kaya anong punto na yun? Isa rin yung sa mga paborito kong linya. Tsaka dineliver mo siya ng sobrang simple eh. Isa yun sa mga gustong-gusto kong nasilip na angulo. Nabuo kong linya. Pangatlo, ano pa ba? Kahit Ang ilang rebattle linya ha. Kahit rebattle. Kahit baka may yung favorite rebattle ka. na na in-adjust. Tandaan mo ako ang kamay ng orasan. Di ako marunong umatras.
Siya daw ang kamay ng orasan, di siya marunong umatras. Putang ina mo, paano pag inadjust? Yun. Okay. Zenlook. Zenlook. Kahit ako nagulat din ako dun. Mm. Yung pinanood ko sin sa video, Last line kasi din niya yun, di ba? Last, parang ano yun. Last Yung sobrang salong-salo, Oo, pagkasabi niya, binalik agad. Ganda nun. Sobrang solid. Nung pinanood ko pa yon sa video, ginawa ko, syempre pinanood ko sa video, tinitignan ko yung mga tropa na nag-react sa likod, ginawa ko, pinorkey ko. Nakita ko bago ako mag-rebat doon, may konting ngiti na tangina mo, parang sa loob-loob ko, may sasabihin ako. Pero hindi ko na matandaan kung ano yung mismo takbo ng isip ko ng battle na yun. Kung paano siya lumabas, kung paano ko naisip yung rebuttal na yun, hindi ko natanda. Nagulat na lang ako na may ganun siya nung lumabas sa video. Na napangiti pa, parang ano na, talagot ka sa akin. Papunta dun eh. Ayos. At maraming nagre-reference na noon kay Zenlook. Tumatak siya kay Zenlook eh. Bumakas yun eh. Tapos ginagamit na rin ng iba. Kahit si Jonas ginamit eh, no? Solid. Pangatlong tanong, ito. Bilang mga nanonood dito ay mga halo-halo na tao, mga first time manood, may mga matagal na nanonood. At ngayon, nagre-review ka na rin ng event pass battles, di ba? So, 3 battle na may re-recommenda mong mapanood ng mga tao para maintindihan nila ano ba yung ginagawa dyan sa flip-top na yan. Unang-una sa lahat, GLB Troom. Kasi lilitaw yung... Nag-upload ka din nun. Nakita ko yung video mo. Litaw yung kaibahan ng dalawang estilo. Na sa ganitong, etong dalawang to yung example ng mga pwede nyong mapanood sa battle. Isa sa ganitong approach, isa sa ganyang approach. Para at least mahanap mo din kung ano yung mga estilo na gusto mong sinusubaybayan sa flip-top. So yun. Lipcram, M-Site. Sa resort. Yung sa resort yun eh, di ba? Finals. Isa rin yun sa tingin kong Hindi ko na i-recommend yung mga Looney Battle. Tingin ko kahit nga hindi nadadaan sa radar niyo yung flip top. May nadaan na kayo sa mga Looney Battle for sure. So hindi ko na i-recommend yan kasi ano na yan eh. Hindi na kailangan ng recommendation. Staple. Ano pa ba? Isa pang battle na masasabi ko na solid. Motsur siguro. Isa rin ako dun sa tingin ko na ang nag-recommend niyan dati si Apok. Sabi niya parang ito yung gladiator shit type of battle. Parang bakbakan ng sobra. Yun yung di ba? Ano ba yung suot ng Dope Ed? Dope Ed. Saka yun yung Benji Paras no reference na ba? Solid yan. Ganda. Solid yun. Hanggang ngayon naman solid sila eh. Kita naman natin. Sige. Mga padulong question. Ito, alam ko malaking ina-attribute mo pero sa tao na to. Kwento lang siguro ng paano role ni Ermat mo sa career. Ano kasi ito si Ermat supportive minsan yung pagka-supportive niya awkward na. Yung pagka-proud niya minsan awkward na. Naalala ko dati kumo-contest ako sa mga mga amateur battle. Ang lakas ng boses nun. Pista lang! Ermat mo. May ganun siya eh. Tapos meron pang time na kung familiar kayo dun sa liga nila Bitroom yung Rap Lines. Nagkaroon dati ng liga namin versus liga nila. Bagsakan versus Rap Lines. Ginanap yun sa covered court namin. Covered court namin.
nanonood yung airmat ko sa terrace. Dinamay ni Bagsik. Sabi ko, Si Google Bagsik Pay ko si Bagsik ha. Ano sabi? Sorry, nawala. Google Pay ko nung si Bagsik ha. Yung gigil ko kay Bagsik noon. Ah. Dati kasi iba yung rivalry namin yung dalawa ni Bagsik tol eh. Mm. So, nabanggit niya pa yung airmat ko habang nanonood. Parang putang ina ko. Di ko tanggap yun, pre. Hindi ko talaga tanggap. Iba si airmat eh. Iba siya sa akin, men eh. Una, syempre, nung mga time na wala pa akong pinapakitang resulta, makikita mo na ina-acknowledge nila yung hilig mo pero hindi ka nila itutulak doon. Siyempre, magulang, iisipin yan, mag-aral ka, magganito ka, may maano ka dito. Nung nakikita na nila na parang, eto, tignan nyo, may nangyayari, magaling ako dito, binigay din nila sa akin yung tol unti-unti. Kumbaga, hinayaan nila ako na hinayaan nila akong kumawala doon sa mundo ko. Kasi nga lang, tumobra yun. Umabot ako sa punto na kung saan ako dinala nun eh. Kumbaga, syempre, kadikit ng mga paganyan-ganyan mo, para prop mo is barkada eh. No. Na barkada ka, kailangan mong mag-survive sa tambayan. Umabot ako sa punto ng mga kung ano-anong haslin-haslin na, alam nyo na, medyo tapos bigla kang tumigil sa aral. So hindi rin, kumbaga, hindi ko nabigay yung, fourth year college na ako, tumigil ako eh. Ay, saktong graduating Oo, tumigil ako eh. Hindi ko nabigay yung request nila sa akin. Medyo nagkaroon ng konting tabangan doon, pero kalaunan naman naging okay. Sobrang supportive na Yermat sa akin. Minsan pag magkasama kami, may magpapapicture, aagawin niya pa yung cellphone, siya pipicture eh. Alam mo yun? Totoo ba rin? Minsan ako nagigilang eh, pero wala tayong magagawa. Airmat ko yan eh. Natural na response ng airmat ko yan. Astig. Kasi meron lang ako na napanood na parang di ka naman talaga dapat makikita pero lumabas yung nanay mo. Tinatawag daw yung mga tao na si Pistolero, nandito pa picture kayo. Parang... Oo, maaari, meron. Meron, ganun. Kumbaga, minsan hanggang ngayon pinapaunawa ko pa rin sa kanya na mawag ganyan. Siyempre, madalas every weekend dadalawa ka sa pero yung mga nasa labas kami, as kami nila Airmat, bihira yun. Minsan nasa labas kami makakakilala, uy, si Pistolero. Siya na yung nagtatawag eh, no? Oo, ganun eh. Sobrang manager proud lang. Pero syempre, nung nag-champion ka, anong reaction niya? Wag yun, tol. Kumbaga nung nakita pa lang nila yung mga utol ko kasi, utol ko ang nag-update sa kanya, yung mga utol kong lalaki na mas bata sa akin. Syempre lumalabas yung resulta, di ba? Pagkalabas ng resulta na yun, tawag agad yun sa akin. Congrats, ganyan, congrats. Nice. Ganun din sa Kumu. Sa Kumu, naalala ko yung sunugan sa Kumu. Pagka-announce Live na pa panalo. naman yun. Live yun, di ba? Oo. Maririnig mo yung sigawan nila eh. Mga salak pa. Oo. Okay din siya. Solid. May support system ka rin. Yung mga time na nagbibinata-binata ka, naiilang ka kapag ginaganon ka ng mga magulang mo kasi ayaw mo nung nagmumura kang bata eh. Pero habang tumatanda ka, mas ma-appreciate mo yun eh. Special pala yun Special yun. Kasi gusto mo gaganunin ka na din ng anak mo eh. Okay, gaganunin mo na din yung anak mo kapag sila naman yung umaano ng mga gusto nilang gawin sa buhay eh, di ba? Totoo. Saka hindi lahat ng magulang suportado, lalo na sa ganyang field. Lalo na dito sa industriya na to. Sobrang rare nung ganong klase ng magulang. Parang ang hirap nga kunyari dati, ang hirap kasi pumasok ka early days ng flip top eh. So parang nung time na yon, ang hirap para sa isang magulang. Kunyari marinig nila yung nangyayari. Mapanood mo lang sa YouTube yung Luniza ito. Isipin mo, dito yung anak ko. Paano ang hirap suportahan na kung ganun yung mga sinasabi pero sa'yo.
Sasamahan ka pang bumatel eh, no? Ubod kasi ng bait nun, pre. Yung ano yun eh. Ubod ng bait nun eh. Ni Ermat eh. Isipin mo, Mm. tiga-tondo pero ubod ng bait yun. Siguro unti-unti na lang din siya na immune kasi nakikita niya sa akin. Oo. Minsan, may mga contest ako na hindi ko alam, nandun pala sila. Talaga? Oo. Yung mga unang kumukontest ako, pre, hindi sila nagpapakita. Pwede ka mailang din. Pre, ang astig nun. Hindi sila Ah. nagpapakita. May isang, yung nandun mismo sila dato. Oo, oo. Yung mismong unang contest ko na yun, tol. Natapos yung event, hawak ko na yung trophy bago ko sila nakita na nanonood pala Wow. sila. Lupit. Sarap. Wow. Kumbaga, Lupit. nirespeto ko nila yung part na alam nila na madadamay sila. Alam nila Ah, na pwedeng makasira ng laro ko yun. Hindi yes. sila nagpakita pa rin. Ganda. Yun Ano, ba yung tol? same trophy na... sige, go. May mukha ng konsehal. Yun ba yung same trophy na nakursunadaan ka ng mga tambay? Iba yun. Sa ano Iba naman pa. yun? Sa Maria Ginton. Lumala yun. Hindi ko alam kung may, hindi na namin nabalitaan kung ano yung nangyari sa nakaano namin nun. Pero alam ko malala yun. Malala Ah, yung ano nun. grabe, no? Trophy lang, no? Dahil sa trophy. Ito, final, dalawa. Ito, natanong din namin kay Sinyo to eh. Pero ikaw, parang sobrang ano ka eh. Parang sobrang open mo lang sa business. Kung ano yung kailangan, kung ano yung kung nasaan ang income, kung nasaan ang kailangan, di na para mailang kasi parang 'di ba normally yung kagaya ng item sa sinabi mo sa ibang tao, paano ko to bebenta? Pero ikaw hindi. Meron bang vice versa? Meron ka ba mga principle or meron ka ba mga practice sa business na na-apply mo sa battle at galing naman sa battle rap papunta sa business? Hindi ko kasi masabi na ano eh na masasabi ko lang na hindi ko kayang i-relate masyado kasi hindi ko naman masasabi na 100% nag-success na ako sa ano kasi nandito tulad nito nasa escape ako, nasa trial process pa din ako. Although gumagana na siya, masasabi ko na bata pa. Mm. Bata pa ulit yung business. Pero tingin ko ang pinaka maa-apply ko lang dun is ano eh. Ang natutunan ko kasi sa pag-i-ecom to, lalo na sa product na pinasok ko nung una, ang simple lang ng utak ng tao, tol. Simple lang sila, tol. Minsan, komplikado tayo mag-isip kung paano sila magre-respond sa mga bagay-bagay. Pero totoo, simple lang talaga. Minsan, ang babaw, mababaw sila sa inaakala natin. So, tingin ko pwede mong i-apply yun sa battle. Mm. Sa kung paano kayo magpapasahan ng enerhiya, hindi mo kailangan minsan ikomplikado para i-impress o magamit mo sila laban sa kalaban mo. Mm. Kailangan mo lang ng tamang spot, tamang kiliti Mm. para magawa niyo yung bali. Tingin ko yun yung natutunan ko sa ecom na hindi komplikado mag-isip. Siguro depende sa product, pero yung majority Ah. ng mga tao is simple lang talaga sila mag-isip. Wala na silang time para mag-isip pa sa mga ibang proseso ng mga bagay-bagay. Tingin ko yun Ganda. lang. May target audience ka May both. And, share lang din ako kasi nung babad pa ako sa e-com, multiple products yan eh. Tapos marami kami na-adjust dyan. Siyempre, kung sa ads ba, dun ba sa landing page. Pero usually, ang unang-unang ina-adjust sa amin pag di gumagana yung ads, yung angle. So, Yung naisip ko, ano ba? Yung Angle. angle. Angle ng produkto. Paano mo siya ipoposition? Sa anong light mo siya ipoposition? Gusto mo ba dun sa, gusto makakuha ng chicks na itong Wait 40 lang, medyo plus. mahina mic mo. Yan. Check. Goods? Yan. Yan. okay, Kunyari, sige tuloy. yung pampaitim ng buhok, di ba? Parang naisip ko angle sa kanya, ito para to sa mga middle-aged na mga single na gusto makakuha ng chicks pero nahihirapan kasi maputi yung buhok nila. Parang Mm. ngayon, para ibenta mo siya, gagawin mong ads na ako, magmumukha kang bata dito. Ganyan, hindi nila malalaman edad mo. Mga ganun kasimple na ako, pag sa akin mo sinabi yun, parang Wala. wala sa akin yun. Pero Ah. kasi sobrang simple, tama si Pis, sobrang simple ng utak ng mga tao. Tsaka lagi Diba, nating Marlon? iisipin, pag Isa yun sa, mag-scroll yan sa Facebook, hindi naman niya iniisip kung ano yung gusto niyang bilhin eh. Parang iniisip niya yung mga problema niya, baka nga di niya iniisip yun eh.
Pero paano mo ngayon paano mo ngayon i-angle yung produkto mo na kapag narinig niya, putang ina, kailangan ko yan. Oo nga, no, parang ganun. So naisip ko, sa battle siguro parang ganun nga yung laging mga lines ni Pistol. Parang, oo nga, no. Ba't di namin Pinpoints. naisip yung tungkol dito sa MC na to na baduy nga nung ganun niya. Ang hina pala nung ganun niya. Pero Mm. simpleng-simple siya na parang inangguluhan mo lang na ito, tignan niyo to. Yun yung tingin ko na applied na applied ni Pistol sa mula sa Ecom. Ano din eh, kay Looney ko din nakuha yun, tol, yung simple, pero tumatagos. Si Looney yung parang naging inspirasyon ko dun sa part na yun na hindi mo naman talaga kailangan maging sobrang komplikado. Ang kailangan mo lang maging epektibo. Mm. Doon naman sa ecom side, kung paano ako di ko alam kung narinig ko ng tama kung paano ako naging epektibo doon, tol. Yung ads ko clickbait. Factor din yun. Factor din talaga. Diba, alam mo yung, ano bang tawag dun sa image ad, tol? Engagement ad. Minsan Engagement? kailangan ko lang sila mapaklik sa picture eh. Tapos di ba Ah, mag-iwan na yun ng conversation? Mm. ah, Ayun, doon na ako magkakaroon ng time para kulitin sila eh. Ganun yung style ko naman sa pag-iinom, tol. Ay, yung send Oo, message. messaging send ad, message. messaging ad, messaging ad. Sa aming Minsan silante. dati gumawa pa ako ng may ginawa pa akong ads ng pinsan ng asawa ko. Bike parts. Tangina, nainggit nga ako doon. Hanggang ngayon working pa yun eh. Oh, solid. Grabe. Gumawa ako ng parang peking Facebook album. Ah, Alam mo yung itsura ng thumbnail ng album kapag nag-scroll ka Ah, sa newsfeed mo? Gumawa ah, ako ng gano'n ng iba't ibang bike parts. Pero bawal mong gayahin yung mismong Facebook album. So imbis na may plus sign dito, tapos yung ibang picture na natitira nakalagay doon, Seymour. So pag kinlik nila yung para pag Seymour, conversation. Ang ganda. Minsan ganun lang ako mag-ads tuloy. Balagbag. ano yun, naisip mo lang yun? Or may nakita kang ginawa yun? Or naisip mo lang yun na sarili mo? Inisip ko lang siya, tol, kasi nga, tagal ko nag-eksperimento. Lagi akong ah, gumagawa ng paraan para malagpasan ko yung mga security ni Facebook sa pagbabawal ng mga Kumbaga, ayun talaga yung doon ako bumabad ng sobra nung ah, nandun na ako sa part na yun. Ayun yung pinakabinabaran ko. Paano ko malalagpasan, paano ko masusurvive yung product ko dito. mm. Solid. Parang ganun nga din yung nakikita ko ngayon sa'yo sa battle eh. Parang yung nabanggit mo rin kanina, yung angle. Ito babanggitin, ay yung punto. Tapos babanggitin mo siya sa ganitong angle. Pag hindi pa kumapit, ililipat mo lang ng konti yung focus. Etong side naman. Sige, ayaw mag-click ng mga middle age na lalaki dito sa product ko na to. Iibahin ko lang yung positioning. Pero same product lang to. Ito lang din yung gusto ko hanggang lahat ma-absorb nila na, gay, bibili na namin yung sinasabi mo. Parang yun na yun. Yun na yung part Saka na hindi, yun. hindi ang ginagawa ko naman, tol, for example, hindi mo man to mareakan ngayon, sure ako hindi to mababaliwala kapag natapos yung round ko. Ah, Lahat to, Mm. lahat to babalik sa utak mo kapag Mm. tinuldukan ko na yung round ko. Ganun ko siya ah. binubuo minsan. May payoff pa rin sa dulo eh, no? Oo. Lahat yan, Solid. lahat yan. Oo nga no, isang malaking oo nga no. Oo. Ganda. Gets na, gets na. Sige. Di ko natanong, saan galing pistolero pala? Ano yun, tol? Grupo yun ng lolo ko. Kasi yung side ni Airpot at side ni Airmat, may magkaiba silang history ng lakad nila na hindi ko na para pag-usapan. Ah. Pero sa side ni Airmat, yung Airpot niya, may grupo sila na parang mga malalaking tao, attorney, media, ganyan-ganyan dito. Tapos may parang inaano sila. One time, nag-meeting sila sa bahay ng lola ko. Nandun ako nung natutulog. Dumating yun mga yun. Batian nila mga pistoleros. Oy. Astig. Tapos nagmi-meeting sila, naglabas pa nga ng carbine yung time na yun eh. Grabing meeting yan. Tol, eto magagamit to pag ganyan, ganyan, ganyan. Basta hindi ko Ah. na ano yun. Tumatak yung moment na yun sa akin. Mm. Tapos tawag nila sa akin, parang little pistolero. Astig. Mm. Ganon. Yun Lil. na. Ano ko parang amuyong.
Parang Parang smiley totoy. sa sinombre, parang amuyong ako eh. Amuyong nila ako eh. Ah, Kaya nung nagba-battle, nagsimula yung pistolero tol. Uso dati sa amin yung mga hood. okay. Mga sasalihan kang hood. Anong tag name mo? Pistolero na lang. Ako si pistolero. Dati Ganun. pa lang Ayun lang. talaga. Yun na. Umpisa pa lang. Hindi na talaga. Dati ano ba yung BX pistolero first eh. Wala ba underscore yan? So malamang may email ka rin na ganun. Sige, last na to. Kailan masusundan itong ano mo? 25 anyos? Bala ko nga sana nito eh. Dapat meron na ako nito. Ayun nga. Ayun din. Siguro kung bakit lumabas din si P-Stocks kasi medyo nawalan nga ako ng interest lately sa mga rap. Ginawa ko rin pang stimulate si P-Stocks para bumalik sa akin yung rap. Marami na akong kantang nabubuo sa album ko na Ligaw. Ang nagiging problema ko is paano tutuldukan palagi. So, ang dami kong kantang nabuo, kulang na lang ng panuldok. Solid. Ligaw, yung binubuo mong album, Ligaw? Ligaw. Yes. Kumbaga, ang konsepto rin niya is ano siya eh, 'di ba? Nakarating ako sa pagiging champion. Pagkatapos ko dito, saan ako pupunta? Anong sunod pag nasa Yes. tuktukan? Ang nangyari, balik ako sa music. Nung bumalik ako sa music, medyo confused ako kung sasabay ba ako sa Agos, kung ano yung naririnig ko ngayon na kinakagat o dito ako sa alam kong paraan. Kumbaga, yung Ligaw is parang tuklas siya eh. Kumbaga, experiment din siya kung malaman ko kung alin yung bagay sa akin at hindi. Ayos. Ayun. Gandang concept. Hopefully, marinig na natin yan soon. Pero dahil ba sabi mo nga, gusto mo yung Peace Talks, pampainit, na nakukuha mo ba doon sa panonood? Tingin ko naman, nakakatulong siya sa akin. Parang nagagamot yung burnout ba? Kasi hinabol ko yung kita ng PSP. Nagsunod-sunod yung battle ko. Hindi pumasok sa akin ang kapalit pala nun is mababurnout ka. Kaya pa lang ramdam ko na yung burnout eh. Yeah. Hanggang sa lumala pa. So ayun, ginawa ko si Peace Talks. Manood-nood ka muna ulit para at least pampainit no? May lumabas na bago. Parang si ano pala to? Si Sinyo. Naalala mo yung interview natin kay Sinyo. Parang sabi niya ready to call it quits na siya. Tapos nanood siya sa mga amateur league. Tapos biglang di pwedeng walang respeto sa akin itong mga to. Last na to. Di ko sure kung pwede tanongin pero nabanggit mo na eh. Anong diferensya na experience bumatel sa PSP? Hindi yakap yung tao masyado doon. Ayun lang yung napansin ko. Hindi sila ganun kayakap. Para sa akin kasi yung ginawa ng PSP is binibigay niya yung mga match-up na inaasahan ng tao. So mas maraming bandwago na sumampa na nanonood kaysa sa mga solidong fan ng battle rap. So, hindi sila masyadong yakap sa ibang linya mo, sa ibang hindi katulad kung paano tinatanggap ng flip-top crowd. Ayun yung pinaka nakita kong kaibahan. Medyo nga. Nandun sila para sa pangalan ng battle, hindi para sa mismong battle. Solid. Ganda na. Okay, nabanggit mo na Peace Talks. Ito na yon. Salamat sa pagbibigay ng oras. Ito na rin yung time na pwede natin i-promote mo lang kung ano yung mga trip mong masubaybayan sa'yo ng mga tropa. Yes, ayun nga pala. Peace Talks, mag-subscribe ka na kasi. Putang ina. Meron ka bang target for before matapos ang taon para sa Peace Talks? Na Wala pwede ka naman. namin matulungan. Wala lang talaga ako maisip na intro kaya mag-subscribe ka na. 100K yan, 100K. Ngayon, tingnan natin kung saan tayo dadali ng mga subscriber natin. Yung ipopost ko din pala yung current product na nagsisirculate sa akin sa e-com. Binibiluan ko lang din.
medyo ganun ulit siya katulad ng ibang product ko na hindi niya inasahan na lalabas sa akin. Pero ayun talaga ganun talaga siguro ako mag-isip. Ayun lang. Battle ngayong taon, may iniisip mo ba? Uy. Malay mo sa Gumagal. Para maganda to Ayun. Sige, salamat. Dito na natin tatapusin yung episode. Salamat sa ating mga katopik, sa lahat ng mga nagpa-member. Salamat din sa mga nanonood. Salamat sa lahat na nagko-comment. At kung umabot din kayo dito, puntahan niyo yung Day Off na album. Sana pagtapos nito, 1M na rin yun. Subscribe sa Peace Talks at tuloy lang kayo mag-abang kasi marami pa tayong paparating na reviews at interviews kasama yung mga MC. So, show some love din sa kanila dahil nagbibigay sila ng oras para sa atin. So, salamat at hanggang dito na episode. Topic Squad out.